Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol at maulan ano. Meron po kasing bagyo sa ngayon. Pero ang pag-uusapan po natin ngayong September 26, 2025 ay ito pong naging pahayag ni Senator Ping Lacson. Ito po ay may kaugnayan sa biglaan pong pagsulpot ng isang witness. At ang witness po na ito ay ipinresenta nito pong si Senador Rodante Marcoleta. Surprise po ito. Without the committee's chairman knowledge and members, hindi nila alam. Biglaan lang talaga pagsulpot nito. Kaya naman sabi ni Senator Ping Lacson, dahil po sa bigat ng akusasyon nito, partikular kay Speaker Martin Romualdez, Congressman Elizalde, Congressman Yap, dapat daw po itong i-record check at a background investigation. Basahin po natin ang partikular na post ni Senador Ping Lacson, ang ating Senate President pro tempore at chairman ng Blue Ribbon Committee. Sa kanyang YouTube channel ay pinost niya po ang mga sumusunod. Sabi niya po, kailangang isailalim sa kumpletong record check at background investigation ang surprise witness na si Orly Regala Gutesa dahil sa bigat ng kanyang testimonya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nitong Huwebes. Ayon kay Senate President pro tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Ping Lacson. At yan po talaga yung panawagan natin Simula pa lamang po kahapon nung tayo nakatutok, tayo nagtatanong na kung na-i-vet ba, na-imbestigahan ba, na-record check ba itong witness na ito. At kanina sa ating live streaming, tayo po'y nagcha-challenge sa ating butihing senador na busisiin ang testimonya po nitong si Orly Regala Gutesa. Pero siyempre, para mas maliwanagan po ang maaaring mga manonood po natin na bago pa lamang sa issue na ito, hindi nila alam yung mismong konteksto, pakinggan po natin muli ang balita kaugnay po niyan. Isang nagpakilalang dating security detail ni Ako Bicol Party List Representative Saldico ang iniharap ni Senador Rodante Marcoleta sa pagdinig ng Senado kanina. Umamin itong naghatid ng pera na tinawag niyang basura sa bahay mismo ni Ko at dating House Speaker Martin Romualdez. Mali-malit ang kasyumano ang dala nila na ang laman ng bawat isa 48 million pesos. Nakatutok si Maki Pulido. Humarap sa Senate Blue Ribbon Committee si Orly Regala Gutesa, nagpakilalang dating nasa Philippine Marines at dating security detail ni Representative Zaldico, ang kontrobersyal na dating chairman ng House Appropriations Committee. Sa binasang sinumpaang salaysay ni Gutesa, sinabi niyang naghatid daw siya ng pera kay Representative Ko at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang tawag nila sa idinedeliver na pera. Uulitin ko, sa napakaraming pagkakataon, ako po ay bias pabor para kay Speaker Martin Romualdez. Pero malinaw po ang aking paninindigan at ako po ay straight na makakatingin po sa inyong mga mata na walang anumang kabayaran ang ginagawa ko. Never po akong na-associate sa House of Representatives at sa leadership noong pong dating speaker na si Congressman Martin Romualdez. Inaamin ko na nung ako po ay na-ospital, nakapagpadala po ng tulong ang Office of the Speaker ng halagang 25,000 piso, karagdagan sa pagbabayad ng hospital bills para sa akin. At nito pong na-ospital ang aking misis, ang Office of the Speaker ay nakatulong din sa pamamagitan po ng isang guarantee letter. Ngayon, ang mga bagay na yan ay nagawa sa akin dahil po hindi ako lumapit sa kanila. May mga nakakakilala sa akin, siyempre bilang isang vlogger at alam nila yung sirkumstansya ng aking buhay, kaya siguro sila na yung gumawa ng kaparaanan para ilapit ako. Nagulat na lamang ako at may nagme-message sa akin na from the Office of the Speaker. Alam nga naman tanggihan natin yon. Yun po ay malaking tulong, higit sa lahat. Pera naman po ng taong bayan yun at bahagi naman po ako na nagbabayad ng buwis. Kaya karapat-dapat lamang din siguro paminsan-minsan ay makatanggap ako ng tulong mula po sa ating gobyerno. Ngayon, hindi po yun pagtanaw ng utang na loob ang ginagawa ko sa kasalukuyan. Katotohanan po ang hinahanap ko dito. Galit po ako sa mga kurap. Alam niyo, nung ako po ay may review center, ang daming kumakausap sa akin ng mga kung sino-sino
para lamang ilapit ang mga estudyante at magkaroon ng komisyon. Hindi ako pumapayag. Hinahayaan ko ang mga estudyante na sila ang maging word of mouth ko. Kumbaga, parang sila na yung magpapakalat kung anong meron sa review center ko nang wala akong iintayin na kapalit o kapalit kung sino man ang lalapit. Kumbaga, kusa ng loob lamang. Yon ang paninindigan ko kahit saan, kahit nung ako po'y pulis. Wala po akong bahid ng anumang korupsyon. Kung ako po'y umalis sa PNP dahil yun po ay kagustuhan ko. Personal reason and siyempre yung mga official circumstances na ayoko na talaga. Masasabi ko po sa inyo yan harap-harapan. Kaya ako po'y galit talaga sa korupsyon. At kahit sino sangkot po dito, even ito pong si Speaker Martin Romualdez, kung kinalaunan, may mga ebidensyang lalabas laban sa kanya, kukondenahin po natin siya rito. Pero sa ngayon, maliwanag na nagsisinungaling para sa aking pananaw. Ito pong witness Kaya nararapat lamang talaga na busisiin po ito ni Senador Panfilo Lacson at yan nga po ang kanyang gagawin. Basahin po natin yung kanyang phillacson.net website. A full record check and background investigation, ulitin po natin, on surprise witness Orly Regala Gutesa will be needed due to the gravity of his testimony at Thursday's Senate Blue Ribbon Committee hearing. Senate President Pro Tempore and Committee Chairman Panfilo Ping Lacson said Friday. Lacson noted that Gutesa, who claims to be a former Marine and ex-security consultant of Representative Elizalde Co, was presented before the committee Thursday without even the courtesy of notice. Yun ang masaklap dyan. Hindi man lang pinaalam kahit paano kay Senador Lacson. Pabida talaga itong si Rodante Marcoleta, piling chairman pa rin Further complicating matters was that the lawyer whose signature and notarial details appeared in Gutesa's affidavit denied notarizing or preparing the document. Without the courtesy of notice even to the committee chairman, a totally surprise witness in yesterday's Blue Ribbon hearing, a complete record check and background investigation on Orly Regala Gutesa is in order owing to the gravity and seriousness of his testimony yesterday, Lacson said in a post on X. During Thursday hearing, Senator Rodante Marcoleta presented Gutesa to the hearing. Marcoleta said he was referred to him by ex-representative Michael Defensor. Gutesa claimed in his testimony that he delivered suitcases of cash at yan na nga po yung pinapakinggan po natin dito sa balita. Basura. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa Taguig. Ayon kay Gutesa, minsan daw 46 na maletang may laman na tig 48 million pesos ang dinala ni ACT-CIS Party List Representative Eric Yap sa bahay ni Ko sa Pasig. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may post-it na nakadik. Yan ang mahirap pag hindi ikaw ang gumawa ng affidavit O yung salaysay na nilalaman noon ay parang in-input lang sa'yo Hahanapin mo talaga doon sa dokumento. Pero kung ikaw mismo gumawa niyan, kahit wala nga yan Kung ako testigo at sasabihin ko ang mga nalalaman ko, hindi ko nakakailanganin ng affidavit na yan kung papayagan lang nila akong ilahad ng detalyado yung nalalaman ko. Kasi ang taong nagsasabi ng katotohanan mga tol, manggagaling yan sa puso at isipan. Mahirap kung sa isipan lamang na parang minemorize mo at magkakamali ka talaga. Lalo kasi sinungalingan ang sinasabi mo. Ikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Yung isang malaking big na malita is kasing ganito ang sukat yung pinakamalaki. Opo. Tapos pag binuhat ko po yan, ang bigat yan, almost parang isang sakong bigas, 50 kilos. Yung bigat. Opo. So binubuhat po ninyo, dito na-transfer po ninyo sa bahay. Transfer sa other sakyan po pag Security consultant, naging kargador, anak ng teteng na yun. Okay, so 2-3 sasakyan. Ganun po lagi. Yung mga 17-18 po na mga maleta, 3 times a week. Yes, sir. Ang 46 na maleta mula sa Ano ang kasagutan dyan ni Speaker Martin Romualdez? Panoorin po natin sa balita. Mabigat ang mga bagong paratang laban kina Congressman Martin Romualdez, Saldico at iba pang kongresista kaugnay sa flood control scandal. Live mula sa Batasang Pambansa, namumuna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, may reaksyon na ba mga dinadawit na kongresista? JG, maringang itinanggi ni dating Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez
na labis din nga niyang ikinabulat itong alegasyon laban sa kanya sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang unang testimonya nga raw ng witness ni Senator Marcoleta ay isang imbento lamang, isang desperadong pagsubok upang idawit nga siya sa umunay kickbacks na hindi naman daw totoo. Gate nga ni Romualdez, pilit na pilit ito. Imposible raw itong sinasabi nga ng testigo na naganap yung mga delivery sa McKinley noong December 2024. Ayon kay Romualdez, ni-renovate yung bahay mula pa noong Enero 2024 at walang naninirahan doon ngayon maliban sa mga construction workers. Malinaw daw na political attack ito. Hindi raw siya kailanman nagbigay ng pahintulot o nag-utos sa sinuman na gumawa nga ng anumang gawain na magtatraidor sa taong bayan o makakadungis sa kanyang pangalan. Bukas daw siya sa isang makatarungan, transparent at patas na investigasyon upang mailantad nga ang mga kasinungalingang ito. Kahit kailan daw ay hindi raw siya nagnakaw ng pondo ng taong bayan at hindi niya raw kailangan ng pera galing sa masama. Hindi raw daw niya kailanman tatraydorin ang tiwala ng taong bayan. Wala pa namang pahayag si Ako Bicol Party List Representative Zaldico hanggang ngayon. Lumabas nga dun sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaninang umaga na 50 maleta raw na may lamang aabot nga sa 48 million pesos kada isa yung pinapadala linggo-linggo. Ito si Zaldico, talagang evasion ang ginagawa nito no? Laging paiwas. Pagka magpapahayag ng kanyang pagtanggi, ipaparating lang sa pamamagitan ng official statement. Anyways, puntahan po natin yung mga maaaring maging consequences ng action nito pong si Orly Gutesa. At ito nga rin po yung kanyang naging pahayag, Teka lang Sa bagay, ilang beses na po natin napakinggan ito, kaya wag na po nating ulitin. Dito na lamang po tayo sa maaaring maging consequences ng kanyang action. Ito naman, para mas madali po tayo at hindi na ako magpaligoy-ligoy pa, tinanong ko na po kanina kay ChatGPT, ano ba yung magiging pananagutan nito pong si Orly Gutesa? Sa ating pagtatanong, may pananagutan ba ang isang witness na tumindig sa Senado at dala ang isang notaryadong salaysay pero tinanggi naman ng abogado na nakapangalan sa salaysay na siya ang magnotaryo nito? Kasi kung matatandaan po ninyo sa unang live streaming natin, ibinahagi po natin yung mariing pagtanggi ng pinangalanan po doon sa notaryo na hawak nitong si Gutesa na nagngangalang Attorney Espera na sinasabing nagnotaryo daw po doon. Siya po ay mismo sumulat sa ABS-CBN sapagkat ang ABS-CBN ang unang-unang nagbalita po nito na i-take down yung post o kaya magkaroon po ng koreksyon na yun po ay falsifikado, peke at hindi daw po siya ang nagnotaryo nito. Ngayon, basahin po natin. Bagamat syempre medyo alam na natin ito pero gamitin na rin natin yung pagkakataon i-expose natin ang ating sarili sa advantages ng technology sa ngayon. Kayo po hinihimo ko na para hindi po tayo naliligaw ng landas, nagkakamali sa mga impormasyon, marami pong mga kaparaanan para i-verify ang mga impormasyon. Isa po dyan ang ChatGPT. Pero wag din tayo magde-depende masyado dito. Ang sa akin lamang, gamitin po nating tools ito para po sa mas ikauunlad at ikayayaman nga ng ating mga kaisipan o kaalaman. Sabi ni ChatGPT, magandang tanong yan. Ganito po ang paliwanag. Pwede nyo siyang kausapin ng English o Tagalog o anumang lengguwahe. Sitwasyon, may witness na humarap sa Senado and that is Orly Regala Gutesa. Nagdala siya ng notaryadong salaysay. Tinanong siya kahapon sa hearing, sabi niya, opo, notaryado po ito. Ngunit itinanggi ng abogado na nakapangalan daw bilang notary public sa dokumento na siya ang nagnotaryo. Yun nga po, yung post nitong si Attorney Espera na itinatanggi at pinapakiusapan o dinedemand sa ABS-CBN na magkaroon po ng pagkukorek sa kanilang naging post. Tayo po ay nag-post din yan pero kinorek na po natin upon knowing na siya po hindi pala nagnotaryo doon po sa sinumpaang salaysay nitong si Orly Regala Gutesa. Ngayon, posibleng pananagutan. Kung peke o falsified ang notary seal or pirma, sa mga nagtatanong dyan, ito na po, binabasa ko na po ang maaaring maging pananagutan. Maaari itong pumasok sa falsification of documents sa ilalim po ng Article 172 ng Revised Penal Code. Ang gumawa o nagpresenta ng peking dokumento ay parehong maaaring managot. Kaya ngayon nagsalita yun si Attorney Espera kasi hindi niya naman pala ninotaryo. Tapos nakalagay ang pangalan niya doon, di maaari siyang managot. Kaya nililinaw niya as early as now na wala po siyang alam doon.
Sinong may alam? Malamang si Orly Gutesa kasi siya po yung nagpresenta ng notaryadong sinumpaang salaysay gamit ang pangalan ni Attorney Espera. Ikalawa, kung alam ng witness na peke ang pagkakanotaryo, maaari siyang managot sa use of falsified documents o paggamit po ng falsipikadong dokumento. Pwede ring lumabas na may perjury kung nagsisinungaling siya sa ilalim ng panunumpa. Kung matatandaan po ninyo, nang siya po'y pumasok sa Senado kahapon sa Blue Ribbon Committee hearing, ang tikas ng datingan at sabi sa kanya ni Chairman Lacson, ay wait, bago ka umupo, manumpa ka muna. Pinanumpa po siya ng Secretary General, yung napagbibintangan ngayon, na sumesenyas daw po, no? Napagbibintangan kasi itong Secretary General, kung yung man tawag ng Blue Ribbon Committee, na siya po'y sumesenyas dito sa testigo, katulad po ng 3 daw, saka yung pag-iling. Yan po yung mga kumakalat. Para hindi tayo fake news dito. Baka sabihan tayo ng fake news. Ipakita ko po sa inyo yung mga video as shared by Juan Sandugo for the first couple. Ito po, teka lang, nasan ba yon? Senyasan sa Blue Ribbon Committee hearing. Ito yung una. Yung parang gumaganon siya. Nataon naman kasi na ang tinatanong ni Senator Erwin Tulfo yung bilang kung ilan beses siya nagdala ng pera. Di umano dito po kay Speaker Martin Romualdez. Dinala saan? Doon sa 42 Corps na, Your Honor. Kay, sa bahay mo ni Speaker. Yes, Your Honor. Ilang beses kayo nag-deliver doon? Bisan lang? Ilan? Ako, in my mga ganun siya. during that time, 3. Pero di ako naniniwala dyan, mga tol. No? Para sa personal point of view ko lang yun. Di ako naniniwala doon na sasayangin itong Secretary General ng Blue Ribbon Committee. Ganun ba siya kagad kadikit kay Marcoleta? 2 buwan nga lang yata, wala pang 2 buwan na nanungkulan ito sa BRC. Di ba? Tapos, yung isa, eto naman, yung kumakalat din na video, nasa na yon? Yung umiiling. Hindi po mag-usap-usap ba kayo tungkol dito? Hindi po nila alam, Your Honor. Nagulat na lang sila nung nakita nila ako sa TV, Your Honor. Wow! Paano mo naman nalaman nagulat ang tropa mo hindi ka pa lumalabas yan? Kumontak ba sa'yo? So far, Your Honor, wala na, Your Honor. Anong wala na? Wala nang kumukontak sa akin doon sa mga dati kong kasama sa trabaho, Your Honor. Dahil sa paglalaan mo. Wow! Papasok si Erwin Tulfo, hindi na nakatis. Ito mo na, Mr. Senator Marcoleta, hindi ka na kinukontak ng mga kasamaan mo. Sa ngayon, Your Honor, wala. Ano mo nalaman na hindi ka kinukontak, hindi mo sila kontak, ngayon ka lang lumabas dito. Bakit? Kwento mo sa kanila na lalabas ka dito at mag-testify ka? No, Sabi nung nasa likod, alam niyo mga tol, masyado lang para sa akin pananaw ito malilikot ang isipan ng netizen talaga no? Pero alam nyo, ito pong matanda sa likod, persons with disability po ito. Ako, sa totoo lang, ang puso ko sa mga person with disability magaang. Kasi ang anak ko PWD din. Ibang uri ang persons with disability. Naka-wheelchair yata itong lalaki na ito. Meron niyang separate video na hindi natataon sa mga tanong pero ito naman yung kanyang ginagawa. Pakita ko lamang po sa inyo kasi kawawa din naman yung matanda kung mapagbibintangan na wala naman siyang kinalaman. Eto po, dito po sa pagtatanong din na to ni magkakadugtong yan ni Senator Erwin Tulfo, pansinin niyo po yung kamay niya. Puso po yung bilihan ng budget sa diba? Nakagano naman siya. Nakagano naman siya, ginaganong-ganon niya. Tapos umuunat-unat. Kaya para sa akin pananaw ko lang ito. Kung mali ako, magkakaalaman naman yan. Kung may alam tong nakablo na matanda na ito, kinalaunan, kung siya'y kasabwat dyan, sigurado lalabas at lalabas ang katotohanan. Pero para sa akin, alam mo naman ang mga matatanda na, di ba? Ako nga, edad ko pa lamang 43 years old. Mapapansin nyo sa programa natin, minsan gumaganito ako tapos nagaganyan-ganyan ako kumbaga maaaring ma-misinterpret ng iba depende sa sirkumstansya. Ngayon balik po tayo dito po sa mga posibleng pananagutan. May nagtatanong si Senator Marcoleta ba ay may posibleng pananagutan? Hindi po sinagot dito nitong si ChatGPT dahil hindi ko naman naitanong. Sa aking pagkakaunawa, kung meron po silang sabwatan para lokohin ng publiko, I believe that is a possible violations of Code of Ethics bilang isang senador that could be ground para siya ay ireklamo sa Ethics Committee ng Senado. Pero wag na natin masyadong puntuhan muna yon. Doon lang muna tayo sa obvious. Ang obvious, si Orly Gutesa tumestigo under oath
may daladalang sworn statement na notaryado, pero ang tingin ng karamihan, kasi ang naniniwala lang naman kay Gutesa, DDS, hindi naman sila majority. Ang tingin ng majority, nagsisinungaling si Gutesa. Pangalawa, kung nagsisinungaling siya under oath, possible perjury. Pangatlo, yung notaryado, idininay ng sinasabing nagnotary. O, tuloy tayo sa pagbasa dito. Kung inosente ang witness, ipagpalagay natin na hindi alam ni Orly Gutesa. Halimbawa, siya ay nabigyan lamang ng dokumento at naniwalang tunay ito. O, kasi parang ganun yung nangyayari. May coach Parang merong nagbibigay Di ba? Maaari siyang ma-excuse kung mapatunayan na wala siyang intensyon na magsumite ng peking dokumento. Kaso naman problema, hindi nga siya doon sa falsified documents, mananagot, perjury naman. Wala pa rin lusot. Ang pananagutan ay may mas babagsak sa taong tunay na nag-falsify o gumawa ng peke. Yan ang tanong, kung sino ba talaga. Ikaapat, sa Senado, ito na. Dahil ito ay legislative inquiry, pwede ring magkaroon ng contempt of the Senate kung mapatunayan na sadyang nagsinungaling ang witness. Kaya abangan natin ito sa susunod na hearing kapag ito po ay sinuri na talaga. Kahapon kasi ang lalamya ng mga tanong dito kay Gutesa. Kung ako po ang nakaupong senador doon, kahapon pa lamang gigisahin ko na yon. Pero ang mas mabigat ay ang criminal liability sa ilalim ng Revised Penal Code at sa Notarial Practice Act. Bottom line, oo, may posibleng pananagutan ng witness kung mapapatunayan na alam niya o siya mismo ang nakikipagsabwatan sa paggawa o paggamit ng peking notaryadong salaysay. Pero kung siya ay nilinlang lamang at walang kaalaman na peke ang notaryo, ang pananagutan ay mas babagsak sa gumawa ng falsifikasyon. Pero malamang sa malamang, hindi siya nilinlang. Hindi ka naman siguro tatayong testigo. Higit sa lahat mga tol, ang babanggain mo, former Committee Appropriations Chair, si Elizalde Co. At former Committee Appropriation Chair na si Congressman Yap. Di ba? Kaya dito, uulitin natin wala po tayong kinakampihan dito kundi katotohanan. Pero aaminin ko sa inyo na bias ako pabor para po kay Speaker Martin Romualdez. But it doesn't mean na kung meron po siyang kasalanan, magbubulag-bulagan ako. Sa ngayon, patunayan muna nila na may kasalanan talaga si Speaker Martin Romualdez. At sa pagkakataong ito, basahin po natin ang samut-saring saloobin. Kasi, syempre, more on ako ang napapakinggan po ninyo, yung aking opinion, kaya gamitin po natin ang opinion po ng iba. Dito, may post po si Madam Ellie, no? At English po ito, pero salamat at meron pong ChatGPT na, kaya hindi na ako mahihirapan pang magpaliwanag. Babasahin na lang po natin punto por punto in Tagalog version. Ipatagalog po natin ito kay ChatGPT. Translate this in Tagalog. Yan. Basahin po natin ang panulat ni Madam Elia. Again, hango po ito sa kanyang post. May gitsang oras po ang nakakalipas. Ba't ayaw gumana nitong ChatGPT ko sa computer? Sa cellphone, mabilis Libre kasi ito Meron pong paid ChatGPT Sayang naman. Hindi naman ako masyadong gumagamit nito, no? Kahit wala nga nito, pwede naman. Pero i-take advantage po natin ang ChatGPT, ha? Ito po, mula saksi hanggang basura. Ang sakit sa kalooban natin, di ba? Yung pinaghihirapan nating ibayad na tax, tatawagin lang basura kung totoo na may pagnanakaw na ginawa itong si Speaker Martin Romualdez, Elizalde Co, Yap, at iba pa, no? Sa Court of Public Opinion, maaaring nahuhusgahan sila, pero in fairness, sa mata po ng batas, sila po ay tinatrato pa ring inosente until proven otherwise. Ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon ay inilaan upang magsilbing paghahanap ng katotohanan. Ngunit sa halip na linaw, isang palabas ang nasilayan ng publiko. Isang desperadong pagtatanghal mula sa kampo ni Duterte na pilit isinangkot si dating Speaker Martin Romualdez sa isang iskandalong malinaw na wala naman siyang kinalaman. Eto, si Madam Ellie, I believe, pabor ito kay Speaker Martin Romualdez. Mamaya, babasahin din po natin yung mga kakamping. Alam naman natin na ang kakamping ayaw rin kay Speaker Martin Romualdez. Kaya basahin din po natin yung kanilang saloobin tungkol sa issue na ito. May pangalan na ang desperasyong ito. Orly Regala
Gutesa. Ipinakilala siya ni Senador Rodante Marcoleta ng dramatiko para bang naglalabas ng alas. Isang surprise witness daw ayon kay Marcoleta na dating aide umano ni Congressman Saldico ang sentro ng kontrobersiyang korupsyon. Malinaw ang script, si Gutesa ang mag-uugnay kay Romualdez sa mga maruruming gawain ni Ko. Ngunit mula nang siya'y magsalita, lumitaw na ang mga bitak. Ang unang pulang bandila, nasa itim at puti, ang affidavit ni Gutesa ay may notarial seal ni Attorney Pechi Rose Espera. Sa papel, mukha itong formal, ngunit ilang oras lang ang lumipas. Mismong si Attorney Espera ang nagsalita. Hindi raw niya kailanman pinanotaryo ang dokumento. Peke raw ang seal. Ipinaglaban niyang malinawan ang kanyang pangalan. At doon nagsimulang gumuho ang pundasyon ng testimonya ni Gutesa. Kung peke ang affidavit, paano pagkakatiwalaan ang nilalaman nito? Sa loob ng pagdinig, lalo pang nagkalabasan ang kahinaan. Nahihirapan si Gutesa basahin ang sarili niyang affidavit na uutal, lumalaktaw ng linya at naliligaw sa kanyang binabasa. At sa harap ng publiko, nahuling mismo si Marcoleta ang nagko-coach sa kanya. Dinidiktahan niya ng linya, inaayos ang pagkakamali. Sa ilang sandali, mas kabisado pa ni Marcoleta ang affidavit kaysa mismong saksi. Para bang si Gutesa ay isang aktor lang sa isang mahina at pilit na script habang ang tunay na direktor ay nakaupo sa tabi niya. Dumating pa ang pinakakaibang twist. Sa paragraph 24 ng kanyang affidavit, humiling umano si Gutesa na mapasama sa Witness Protection Program. Alam ninyo mga tol, nung sabihin po nitong si Gutesa kahapon na tinatanggihan niya yung Witness Protection Program na inaalok sa kanya ng Senado, even ni Marcoleta, talagang hindi ako mapakalina. Nakakabwisit sapagkat ang layo po noon sa paragraph 24 ng kanyang sinumpaang salaysay na siya po'y humihiling na mailagay sa Witness Protection Program. Teka lang, basahin na lang po natin tuloy-tuloy. Ito pong panulat ni Madam Ellie. Maging si Marcoleta ay iginiit ito. Pinipilit ang komite na agad ipagkaloob ito. Pero nang diretsong tanungin ni Senador Bato de la Rosa, bigla naman itong tumanggi. Kaya raw niyang ipagtanggol ang sarili. Hindi raw niya kailangan ng proteksyon. Paano makapagsasalita ng taliwa sa sariling sinumpaang salaysay? Maliwanag ang sagot, hindi talaga niya alam ang kanyang pinirmahan. Mabilis na gumuho ang palabas. At habang pinagmamasdan mismong si Romualdez ang bumuelta, tinawag niyang pilit na pilit ang mga paratang, gawa-gawa, peke at nakikita rin ito ng taong bayan. Ngunit hindi doon nagtapos ang kwento. Sa likod ng kurtina, lumitaw ang isang pamilyar na pangalan, Mike Defensor. Para sa mga nakakaalala, hindi na bago ito sa kanya. Noong 2001, siya rin ang nag-orkestra ng halos kaparehong palabas nang ilabas niya si Ador Mawanay bilang saksi laban kay Senador Ping Lacson. Ang tinaguriang pasabog na iyon ay nauwi sa kahihiyan, isa sa pinaka nakakahiya at pinakamalalang witness planting fiasco sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas. 2 dekada na ang lumipas, heto na naman tayo. Ang mga Duterte, frustrado at naipit, inuulit ang parehong bulok na playbook sa pamamagitan ng parehong operator, si Mike Defensor. Naglalabas ng peking saksi, nagpaparada ng peking affidavit at inaasahan na lulunukin ng publiko ang kasinungalingan. Pero hindi bulag ang taong bayan. Kita nila ang pattern, naaalala nila ang kasaysayan, at naaamoy nila ang desperasyon kapag ganito na kakapal. Simple lang ang katotohanan. Ang gusot ng korupsyon ay kay Saldico upang sagutin. Walang desperadong saksi, walang peking affidavit at walang recycled na taktika mula sa mga Duterte at kay Mike Defensor ang makakapagbago nito. At sa huli, hindi si Romualdez ang nagtatarnish ng ganitong mga antics. Ang kampo ni Duterte at ang kanilang operator lamang ang nalalantad. Isang desperadong grupo na handang magpanggap, gumawa ng kasinungalingan at linlangin ang lahat para lamang sirain ang hindi nila kayang kontrolin. Ang tanging naihahatid nila ay hindi kredibilidad, hindi katotohanan, kundi purong umaalingasaw na basura. Panulat po ito nito pong si Madam Ellie. At ngayon puntahan naman po natin ang ayaw po kay Speaker Martin Romualdez, Juan Luna Vlog, isang kakamping.
Basahin po natin ang panulat nitong si Juan Luna Vlog. Trolls are attacking Kakampinks for exposing their fake witness. Hindi kami pro Romualdez, pro facts lang. Ayaw namin sa fake news. Gusto naming makulong lahat ng korap, including Romualdez. But make sure naman, tama yung witness nyo at hindi naman peke. Okay? Nasaan ba yung paliwanag mo dito? Hindi ko makita. Juan Luna Vlogs. Kanina lang nakita ko habang ako'y nag-i-scan ng Facebook sandali lamang at hinahanap natin. Ito na. Yan. Wag na natin Tagalogin kasi may mga figures Ano mga tol? Sabi po dito, the explosive claim made by Orly Regala Gutesa, former aide to Representative Saldico, alleging the repeated delivery of 1.68 billion pesos worth of cash per run to Speaker Martin Romualdez has set social media and political circles ablaze. But as the smoke clears, what we're left with this is not a fire of truth, but a file of inconsistencies too heavy to carry. Daming flowering words Just to be clear, this is not a defense of Martin Romualdez, the politician. Again inuulit ko, kakamping po itong binabasa natin. He is no stranger to the murky waters of Duterte-era alliances. In fact, he benefited from the same machinery, dined with the same players, and held his tongue in the face of abuse and impunity. Pero hindi naman, kumbaga, better late than never nga no? In fairness kay Speaker Martin Romualdez. Kasi kung hindi dahil kay Speaker Martin Romualdez, mga tol, kung hindi po dahil sa kanyang paninindigan, hindi po mangyayari ang mapapanood po ninyo. Noong 5 ng Pebrero 2025 ay inimpeach ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte matapos beripikahin at pirmahan ng 215 House members ang Articles of Impeachment laban sa kanya. Alinsunod sa Article 11 ng ating konstitusyon, hindi na kailangang magsagawa ng impeachment hearing ang House kung ang Articles of Impeachment ay pinirmahan na ng 1/3 ng lahat ng miyembro nito. Sa 306 na kasalukuyang miyembro ng House sa 19th Congress, 215 o higit pa sa kinakailangang 102 members ang lumagda sa Articles. Diba? Hindi mangyayari na noong February 5, 2025, almost 5 in the afternoon, na-impeach sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas ang vice-presidente nito. Yan po si Sara Duterte. Hindi rin mangyayari kung wala po ang leadership ni Speaker Martin Romualdez na ma-expose kung ano ba ang mga Duterte. Katulad po ng mapapakinggan nyo po dito. Napakasakit po dahil Pidigong won on the platform of a hardline stance against illegal drugs and criminality. Siya pala ang mukha ng illegal drugs at kriminalidad. Siya pala ang mukha ng illegal drugs at kriminalidad. Kaya Juan Luna Vlog, kahit ganun ang sitwasyon noon, ang mahalaga, nagsasalita na ngayon, lumaban sa sinasabi mong Duterte era. Anyway, tuloy tayo sa pagbasa. In fact, dito na pala, but we must not let our outrage blind us to reason. I agree. If we allow unverified, physically improbable allegations to define guilt, we open the door to mob justice, disguised as accountability. Ito yung kanilang evaluation sa mismong testimonya. Dimat, too heavy to hide. Let's take Gutesa's claim at face value. 48 million pesos per suitcase times 35 suitcases equals 1.68 billion pesos per delivery. 1.6 tons yun 48 kilograms per suit, assuming 1,000 bills times 35 is 1.68 tons of paper cash. 3 deliveries per week from December 2024 to August 2025. That's a total of 200.6 tons of cash over 8 months. You don't move that much money like a ninja. You move it with trolleys, multiple handlers, trucks or vans, not sedans, security escorts or at least lookouts, time, clearance, and space. Forbes Park isn't a back alley, yung destination, lugar. This is not rural Tagaytay or some abandoned warehouse. This is Forbes Park, one of the most tightly secured subdivision in Southeast Asia. Guard logs are meticulously kept. CCTV cameras monitor all gates and roads. Visitor plates are recorded.
No delivery or visitor gets in without clearance. A cash transfer operation of this scale weekly would have been seen, logged, recorded, or plugged. Yet to date, not a single guard, video frame, or neighbor has corroborated the movement of trolleys bearing 48 million suitcases. Romualdez renovation alibi. Ito na yung dahilan, no? Ayon sa bersyon ni former Speaker Martin Romualdez. Romualdez has stated under oath and in public that the McKinley residence mentioned by Gutesa has been under renovation since January 2024, before the alleged deliveries began. That property has been under renovation since January 2024 according to Speaker Martin Romualdez and was unoccupied except for construction workers. Falsus in uno, falsus in omnibus. This can easily be verified. Building permits, construction firm logs, contractor IDs, water and electricity usage. If he's lying, paperwork will betray him. But if Gutesa is lying, it means someone is writing a script for him. Who is pulling the strings? Alright, let's give credit where it's due. Gutesa showed courage in speaking before the Senate. Marines di ba? Kaya nga yung isang retired Marines, proud na proud sa kanilang pagiging Marines Kaso lang ang tanong, nagsasabi ba ng totoo? But the way he was handled, coached, shielded, prompted, raises eyebrows. The heavy involvement of Senator Rodante Marcoleta, who openly guided and rephrased questions, gave leading statements, and appeared to prop up Gutesa like a star witness in a courtroom drama, suggests this is more theater than truth-finding. It's not naive to ask, is Gutesa a whistleblower or a DDS political weapon? Marcoleta's behavior reflects not just support but choreography. And this is the same Marcoleta who once pushed to grant immunity to a different set of political actors aligned with Duterte, while turning amnesiac on corruption during the years he chaired the same Blue Ribbon Committee. I'm sorry, naging chairman ba siya ng Blue Ribbon Committee before sa yung katumbas sa House of Representatives? Mukhang misinformed itong si Juan Luna Vlog dito Kasi naging Blue Ribbon Committee siya for 31 days yata or 35 days. If I'm not mistaken sa pagbilang. But anyway, tuloy tayo. Truth needs evidence, not performance. This case demands forensic proof, not grandstanding. Subpoena the CCTV footage from Forbes Gates and McKinley Street, December 2024 to August 2025. Retrieve all security logs and plate records from Forbes Park. Verify renovation status with permits, site records, and third-party inspection. Investigate cash flows, bank records, and AMLC reports for corresponding withdrawals. Let's make one thing clear. If those suitcases were real, there will be footage. There will be vehicles. There will be timestamps. If there are none, then this isn't an expose. It is a political setup scripted to capitalize on public anger. Next, not a hero, but he resigned. Martin Romualdez is no stranger to criticism. He deserves it in many respects. He is cut from the same cloth as those who enabled impunity. But one thing he has done that others haven't. He resigned. Kaya nyo ba yun? Hindi nga kaya ni Pusit. He stepped aside to allow investigations to proceed without institutional interference. That matters. Not because it makes him innocent, but because it demonstrates something rare in Philippine politics. An attempt at procedural accountability. While others cling to power despite being exposed, despite being named in COA reports and linked to ghost projects, Romualdez walked away from the speakership. That's not exoneration, but it is one action in a sea of inaction worth remembering. 100% fully agree ako dyan mga tol. Kasi alam po ninyo, kahit ayaw na ng Malacanang kay Speaker Martin Romualdez, so to speak, hypothetical, hindi yun ang posisyon ng Malacanang hypothetical lang yung sinabi ko. Kahit ayaw na ng kung sino,
kay Speaker Martin Romualdez, yet ang majority ng mga kongresista gusto siya, kaya niyang manatili until 2028. Pero ano ang ginawa ni Speaker Martin Romualdez? Nagbitiw siya para bigyang daan ang isang patas na investigasyon kung saan siya po ang sinasangkot para hindi impluwensyahan. Kasi alam niyo, kung hindi aalis si Speaker Martin Romualdez sa posisyon na yon, maiilang kahit paano ang mag-iimbestiga. Ika-4 sa pinakamataas na public official sa bansa ang iimbestigahan. At kahanga-hanga para sa akin ang naging aksyon na yon ni Speaker Martin Romualdez. Final thoughts ng isang kakampink na si Juan Luna Vlog. Sabi niya rito, "We want justice, but we don't want fake justice built on DDS propaganda to prop up their more corrupt and dangerous political agenda. We want corruption rooted out but not replaced by political theater designed to distract or mislead. If Gutesa has the goods, then let him bring logbooks, CCTV footage, audio recordings, financial trails. Otherwise, what we are witnessing is not a courageous reckoning. It is an orchestrated character assassination wrapped in populist outrage. And that too is a betrayal of the people." Panulat po iyan ni Juan Luna Vlog. Pinakita ko lamang po sa inyo yan mga tol kasi baka sabihin ng mga didishits, puro kayo kakampi ni Martin Romualdez. O eto, pinakita ko na po sa inyo ang isang kakamping. Ayaw nila kay Speaker Martin Romualdez pero lumalagay lang sila sa katotohanan. At marami pa yan, hindi ko na iisa-isahin pa. Ang dami kong mga nababasang panulat mula sa Dilaw, mula sa kakamping, doon sila sa tama. At sa tingin nila, hindi po basta-basta dapat palagpasin, ganun din naman ako, ang naging testimonya na ito nitong si Orly Regala Gutesa. Kasi wag nating gamitin, wag nyong gamitin rather, ang Blue Ribbon Committee para po sa inyong mga pamumulitika. Ang nabanggit na committee ay para sa katotohanan. Wag nyo po itong bahiran ng anumang dungis sa pamamagitan ng paggamit nito sa inyong mga politika. Hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo, at sa ating programa. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Pero umabot pala tayo ng 991 likes, kaya mag-shoutout muna tayo bago tayo maghiwa-hiwalay. No? Shoutout muna bago hiwa-hiwalay. Shoutout. Marami ako malalagpasan sapagkat marami tayong manonood. Mahigit 4,000. Umabot tayo ng mahigit 5,000 kanina. Salamat po. Kung nalagpasan ko po ang inyong pangalan, mag-comment lamang kayong muli. Pero kung natawag ko na po ang inyong pangalan, total shoutout time lang naman ito. Huwag na po kayong mag-comment para mabigyan ng daan ang mga gusto pong ma-shoutout. Shoutout kina Jackie Duque, Mark Russell Benito, Kentot, ayos yung pangalan mo. Tessie Lumibaw, Richmond Tan, Macaroons, Pakada MA, kay Mechanico Mix TV, Marikit, Michelle Mitch, Imelda Castro, Telma Ponce, Phoenix, Annette Dison, Eliza Lacayanga, Edgar DP, Roncon Sanchez, Gina Jinskit, Pasita Castillo, Vilma Belsonda, Bebu, Virginia Domingo, Marvin's TV, Jeanette Encaja, Peñegos, Adventuresman, okay, si Lolo Tagoy, Terby, Cesar, Triple M Vlog, Gemelita Opus, Paulina B. Aguilar, Lilibet Carino, Abelito Chavez, Elizabeth Andal, Rebecca Sonyo, Eduardo Villarroya, Lucia Abado, Victor Manuel, Richmond Tan, Romeo Barcebal, Maricho Benaventura, Lovely Chima, Chopaeng, Abelito Chavez, Lisa Ruiz, whoop whoop. Ayos. Bigyan po natin ng pagkakataon yung iba na ma-shoutout, ano? Pag natawag na po pangalan ninyo, salamat po. Janet Ladra, Migs Arbis, Dave Bichero, Romel Puentes, Soli Apid, Mash ID, Elvira G, Tony Ninobla, Mary Ann Bibat, Not Nice, Mona Luis, Nelson Naungayan, Adventuresman, Jpong 78, kaya Scrimo, Carlota Magno, Alan De La Cruz, kaya Glitz, Like First Couple, Jpong 78, Sal, Miyuki, Pearl Castro, Evangeline, nasa na yon? Nawala yung binabasa ko. Pambansang Nanay, Survivor, si Emer Works, Mac Estrada, Jude Purganan, Santiago Calud, Bat Human, Gary Benaventura, Ninja Cool TV, Pau Rosimo, Ay Morena, Annabel Channel, Miyuki, Ralis Carlenga, Merlinda Estrella United, Saint Eustace,
Cleto Gutierrez, Lolita Escobar, Emmanuel, Villa, Lisa Ruiz, Romel Puentes, AC, Kaloya Love Sapphire, kay Daisy Alminario, sino pa? Si Ado Barranco, Imelda Uwamil Tolentino, Saint Eustace, Desert Spring, Jessie, okay? Beverly Wagan, Elena Ilarde, Leia Apostol, sino pa? Benjamin Sarmiento, kay Johnny Salayo. Kentot, maraming salamat sa inyo pong super sticker. Bakit ganyan ang pangalan mo, Ken? Buti hindi naging A. Ikaw talaga. Bakit ganyan ang pangalan mo? Okay, sino pa? Si Nel Carino, Natsu, Arlanson Lenny J, Teresa de la Cruz, Sara Mori, yan, si Macaroons, Power, Balatong, Merlinda Estrella United, Jessie, Ken Apran, Kaharudin Kamar, sa lahat po ng ating mga manonood, maraming salamat po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.